tao mabalaka magluta. Pero sa pagsinati o sa gisulti sa mga ito una nato, ang normal nga tao mabalaka gina. So kung dili mo mabalaka mga igsoon, dili mo normal nga tao. Napay di mabalaka na to dinhi. Salamat na po kayo kay mga normal na daitang tao dinhi. Pero sa Kristohanon, wala sa bokabularyo sa Kristohanon ang kabulaka. Nagpasabot na nga ang normal nga tao mabalaka, pero dili normal sa Kristohanon ang mabalaka. O tingali, gusto lang tag normal nga tao, pero maglisod ta nga mahimong normal nga Kristohanon. Pero naay paagi, musulti lang ta ni Jesus. Ato lang isumpong, atong isulti ang tanan ni Jesus, ihatag nato ang atong tanang kabalaka niya. Kung di ta mo sanong ani mga igsoon, ang Ginoo nakamao siya sa atong palibot, sa atong kahimtang, kung kinsa ta o kunsa ta, iyang buhaton ang tanan para makapuon niya ang iyang tinguha o iyang tuyo. Mag-arin siya o palibot para mapugos ta nga muduol niya. Ang makapakuha sa atong kabalaka, kana man muduol ta sa Ginoo. Mao nang ang palibot nato iyang i-prepare para muduol ta niya. Kung magpagahi pa yung tagayo, iya pa yung punan ang atong palibot para dunay opening mapugos ta nga mubukas niya. Kung di yung ta mubukas niya kanong panahon na, di yapon ta kaikyas kay naay sunod panahon usa ka libo ka tuig wa na gyud tay episode dito. Iya na gyud to tanan mapugos na gyud ta bukas sa Ginoo. Kanong gusto man niyang mabukas ta niya? Kay ang iyang buhat karon mga igsoon naa sa dinhi dili nga iyang main nga trabaho para pagsulbad sa problema sa sala. Dili na main iyang trabaho. Ang iyang trabaho karon andamon ang pangasaunon. Muna layo kay patay dayon pangasaunon. At wala mga igsoon, mas pinakadoon ang kamatayon sa pangasaunon. Kay sa gisgutan sa igsoon, Mateo 25, naipulo kaulay, 5 birhen, 5 buang-buang. Nagtulog man po sila. Ang kanang pagkatulog, maunay kamatayon. Pulo, dahil nabiling duha. Pulo, nagpasabot medyo sa mga magtotoo, mga matay sa dili pa muanhi ang pamanhunon. Samtang nangamatay sila, nangatulog sila sa lalom nga katulugon. So, kini karon, paano lalom nga katulugon para sa atong igsuon? Nakita po, kung dili ta maaptan buhi sa Ginoo, mga tulog ta tanan. Pero kung maaptan ta niya buhi, mga igsuon, musugat yapon ta niya dito. Natanan nga nangamatay diha kang Kristo, mamanon man pag-una. Usay mo problema ta kay masagol-sagol ug asa ibutan. No ang tanan na ay Kristo, nagbago luguna. Mabiling tong mga way Kristo. So abante ta mga igsoon dili ta mag-uol asa tay pangbutan kung mamatay. Kay ang tanan nga namatay diha kang Kristo, maman una. Ang problema pagbangon kay dili man tahukman unsa kadaghan atong sala. Dili man tahukman unsa kadaghan ang atong kalapasan. Hukman man ta unsa kadaghan ang lana nga naa nato. So sa kabahay na lana sa atong espiritu. Pero di man na mo problema. Ang problema kay lana man sa atong Pasko. Gusto sa Ginoo dili lang manaat ang lana sa atong espiritu, niya nga manaay lana sa ato ang Pasko, sa atong kalag. Mali ang Ginoo nag-arrange sa environment sa atong palibot bisag kinsa ta na ay espesyal nga assignment. So atong anak assignment na nato, atong bata, atong asawa, kahintang sa trabaho, kahintang sa negosyo, assignment na sa Ginoo sa patagusan nato. Kung sa may purpose anak, para mabukas sa niya kung mapuno taglana, dili lang sa atong espiritu, kundi sa atong at walay kiniladahan ng igsoon, espesyal ni siya atong subject atong may tuloy sa PTO. Espesyal ning lanahan, dili ni para kang bisag kinsa. Espesyal ni nga idea
sa mga nag-alagad ng mga saserdote o sa mga kagamitan diha sa sulod sa balay sa Dios. Walay pwede butangan dain ani o kanang diugan sa pagkahari. Now, dili po pwede maghimo og sulod sama ani. Tungod kay espesyal ni siya para gyud sa tingog nga tuyo. Asa man ni dapit mapanghuslan ni ganahan. Sa Salmo 133:1, bulahan ang mga magsuon nga nagtuyo sa pagkausa. Mga igsoon, basta naata sa pagkausa, basta pulong na ito ang mga igsoon, mutagayday, mutaligdig, ning lanahan. Ining lanahan, maupol komposisyon, pagkaunol sa tinuod na pagkausa. Ang pagkausa dili ni panihas tag tinanawan, panihas tag sinulduhan, katapot-tapot o sa takagrupo, nag-usa ka. Sa Biblia, dili na mao'y pagkausa. Ang pagkausa, mao ang pagkaumol sa lana. So kung nakita na, madala ta sa realidad sa pagkausa. Doon kung na ang pagkausa, naay mabaligtig na lana. Ang lana, gikan sa ulo ni Aaron, paingon sa matag, bahon sa lawas ni Aaron, apil pa ang sit-sit sa ilang tupo. Unang, dini ani, sa ilalim sa nag-agay nga lana, tanan na itong mga panginahanglan, masangkapan sa usag-usag. Isumpay ang mga mensahe, sa ikadong mensahe na po atong mga pulis, kinahanglan ta dunay pagpati, pagtagad sa lawas. Kinahanglan ta makaila sa lawas, makakita sa lawas, iunol ang lawas, dunay pagpati sa lawas, o buhaton ang pinakamaayo alang sa lawas. Sa Roma 12:15, kung dunay maghilat po ta. Kung dunay masumo, moapil ta sa ilang kasubanan. Nalipay ko, mo-ipsot unta ko gamay, kaya na may mga panginahanglan nga kulang. Kulang, abdan ito bitaw. Lord Jesus, kung dunay naa sa kasubanan, kitang tanan, isip bahid sa lawas, moambit po sa ilang kasubanan. Kung naay naa sa kalipay, moambit po ta sa ilang kalipay. Kung sa man ang mga igsoon po, nagihikanan na to, nalipay ko, tinuod ko dahil naa sa lawas mga igsoon. Kaya sa lawas, mabati yun ta sa usag-usag. Kining tunay na pagbati, pagtagad sa lawas, actually, mauniti mailhan sa mature ng mga balaan. Kung wala tayo yung layo pa ta sa tinuod. So dapat, mupangmulos pa ta sa Ginoo para buhantong yun ta mga igsoon. So ang atong pagkahantong, o makakita sama ni Hatod, sige lang, tikasan, mangingilog, maghimo sa bisan unsay mahimo niya para sa iyang kaugalingon, pero sa pag-transforma sa Ginoo, ilalog sa iyang arrangement sa mga butang sa iyang palibot, ang Hatod na himong Israel sa Diyos. So, mga igsoon, bisan unsay atong kahitan, magpatuloy lang kita diha sa pag-agay sa Ginoo uban sa mga balaan, ilalong sa pagdihog sa Espiritu, aron makahumuslan nato ang nagkandaiyang sangkap sa Ginoo. Dili ta kapadayon, kami dili kapadayon kung wala mo, kami dili sad kapadayon kung wala mi. Kaya ang sangkap sa Ginoo, ang madagayaong sangkap sa Espiritu ni Jesucristo, isangkap niya pinaagi man sa mga pag-ampo o intercession sa mga balaan.